Magandang araw mga tagapakinig. Sa ngayon ay nasa edad 79 na ako. At dahil may edad na ako, naging libangan ko na rin ang pakikinig sa YouTube kapag wala akong ginagawa. Nang binsang dumaan sa feed ng YouTube ang channel ninyo, Sir Casper, doon ko naisip na pwede ko palang ibahagi ang aking karanasan. Kung saan kapupulutan ng aral, lalo na sa mga kabataan ngayon. Bago ko sisimula ng pagkukwento, ipapakilala ko lang ang aking sarili. Ako po si JC, Tubong Kapis. Nangyari ito taong 1987, dito rin sa mismo sa lugar namin. Medyo hirap na ako sa pagkwento, sir. Kaya ikaw na po ang bahalang mag-ayos ng kwento ko. Desyembre ng taong iyon nang mapagpasyahan naming magkatrabaho na mamasyal para naman makapag-unwind kami buhat sa ilang buwan na pagtatrabaho. 3 kami. Kasama ko si Gerald at Nelson. Para naman kahit papano ay makapagliwaliw kami mula sa stress sa trabaho. Napagdesisyon na namin na magtungo sa isa sa mga magandang lugar dito sa Capiz. Ginamit namin ang sasakyan ni Nelson na kotse. 9:00 na ng gabi nang bumiyahe kami paalis sa amin. Ako ang nagmamaneho nun. Habang nasa daan, paganda-ganda pa kami dahil mukhang mag-i-enjoy kami sa pupuntahan namin. Patuloy lang ang pagbiyahe namin nang mapadaan kami sa lugar na wala ng ilaw. Grabe namang dilim dito. Wala bang aksyon ng gobyerno sa mga ganito? Ay nako, gobyerno nga naman. Reklamo ni Gerald. Natawa na lang ako sa reklamo ni Gerald. Si Nelson naman ay nakatulog. Hanggang sa may natanaw na kaming kabahayan. At doon naman nagkataon na biglang tumirik ang sinasakyan namin. Dahilan para magising si Nelson. Anong nangyari mga brad? Tanong ni Nelson. Mukhang naplatan tayo mga brad. Ano kayang nangyari? Mukhang maayos naman nang umalis tayo ha. Sabi ko. Napapailing na lang ako at bumaba ng sasakyan para tignan kung ano ang nangyari. O baka naplatan kami. May nakatusok pala na bakal at nakausli ito sa gulong. Wala pa naman din kaming ekstrang gulong nun dahil okay naman ang gulong. Anong gagawin natin ngayon? Napatingin si Gerald sa kabahayan di kalayuan. Sa tansya namin ay 12:00 na ng hating gabi. Sinabi ni Gerald na mas magandang humingi kami ng tulong sa mga taga roon. Baka sakali may pumunta ng bayan para maayos ang sasakyan. Sumang-ayon naman kami. Hanggang sa bigla na lang. Anong ginagawa niyo rito? Napasigaw pa kami ng bagya nang may marinig kaming nagsalita mula sa aming likuran. Napalingon kami at nakita ang isang lalaki na may katangkaran. Medyo may kahaba ang balbas at kayumanggi ang kanyang balat. Napakunot-no ako nang mapansin ng biglang namula ang kanyang mga mata pero kaagad din iyong nawala. Sinabi ni Gerald na namplatan kami. Yumuko ang lalaki para tignan ang flat na sasakyan namin. Taga doon po ba kayo, Manong? Para sana makahingi kami ng tulong? Tanong ni Nelson. Itinuro niya ang pamayanan. Tumango naman ang lalaki at sinabing tutulungan nila kami. Parang may masama akong pakiramdam nun. Hinawakan ko ang kamay ni Nelson at sinabi na hindi na kailangan. Gagawa na lang kami ng paraan. Brad, bakit tatanggihan mo ang tulong na alok? Sayang naman iyong tulong. Tanong ni Nelson. Tinignan ko siya ng masama at tinignan ng lalaki. Sinabi na hindi na kailangan. Tumango naman siya at sinabi kung sakali man na magbago ang isip namin, puntahan na lang daw namin siya roon, sabay turo sa kabahayan. Nang makaalis ang lalaki, huwag mo na tayong magtitiwala kung kani-kanino. Lalo na dayo tayo rito.
sabi ko. Sumang-ayon naman si Gerald. Si Nelson ay reklamo ng reklamo. Mga ilang minuto ang makalipas ay hindi ko na rin mapigilan. Kaya naman ay papatusin na namin ang inaalok na tulong niya. Hanggang sa naglakad na kami papunta roon sa mga kabahayan. Sakto namang lumabas ang mga tao at gano'n na lang ang tingin sa amin. Lumabas ang lalaking nakakita sa amin kanina at sinabi na bisita niya kami. Kaagad namang nagsipulasan ang mga naroon at pumasok na sa kani-kanilang mga bahay. Inutos ng lalaki dalhin roon ang aming sasakyan. Pumasok naman kami sa loob ng isang kubo. Dito muna kayo sa kubong ito para magpalipas ng gabi. Baka bukas magiging maayos ang sasakyan ninyo. Alok ng lalaki. Tumango kaming tatlo. Pumasok kami sa loob at nakita ang isang kama roon. Nakatre. Nahiga na agad si Nelson dahil inaantok pa daw siya. Sumilip ako sa bintana at napaatras nang makita na may lumapit sa lalaki na isang matanda na may mabubulang mga mata. Lumapit ako kay Gerald na nasa katre na at mukhang malalim ang iniisip. May napapansin ka ba sa kanila? Tanong ni Gerald. Yung mga mata ba nila na namumula ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Tumango si Gerald. Sinabi niya na maging maingat kami. May hirap na at baka may balakin silang hindi maganda sa amin. Hanggang sa napasabi bigla si Gerald na baka daw aswang sila. Nasinang ayunan ko naman. May alam naman ako tungkol sa aswang dahil ang aking lolo ay isang manggagamot. Sakto namang nasa sasakyan ang ilang pangontra naming dala. Tinanong ni Gerald kung ano ang gagawin namin. Kailangan ipagawa na natin ang sasakyan mamaya. Kailangan na nating makaalis rito. Iba ang kutob ko eh. Suhestyon ko. Sumang-ayon naman si Gerald. Lumabas kami ng kubo at iniwan si Nelson na nakatulog na. Pagkalabas namin, nakita ko ang lalaki kasama ang matanda at may kasama pang dalawang lalaki. Nag-iinuman pala sila habang nagtatawanan. Ibigay mo na kasi Bambo. Sabi ng matandang lalaki at tumawa pa. Umiling si Bambo. Ang lalaking tumulong sa amin. Yun ang tinutukoy niya. Hindi daw pwede ang gusto ng matanda. Napatingin sa akin ang isang lalaki at itinuro kami. Tumingin sa amin si Bambo at ang matanda. Naglakas loob na kaming lumapit sa kanila. Kahit na nandoon iyong takot namin na baka kung anong gawin niya sa amin. Nasa gilid na rin ang aming sasakyan. Pwede po bang gawin niyo na po ngayon ang sasakyan? Kailangan na po kasi naming makaalis eh. Naghihintay po kasi ang mga kaibigan namin roon. Pakiusap ko. Hindi ka ba makapag-antay na mamaya na gagawin? Sabi ng matanda. Sige na, ipapaayos na para makaalis na kayo. Nagpasalamat ako kay Manong Bambo. Inutosan naman niya ang dalawa na magsama ng mga kasamahan para matapos na ang sasakyan. Sumunod naman ang dalawa sa sinabi ni Bambo. Sinabihan kami na matulog na para makapagpahinga. Lumabas na ang dalawang tinawag. Nagtungo na ang apat sa aming sasakyan at sinimulang ayusin ang gulong. Mukhang mabait yung Bambo. At saka paano kaya nila ayusin yun? Di ba kailangan yun ng bolket? Sinabi ka naman na mukhang wala siyang balak sa amin. At hindi ko rin alam kung paano nila aayusin. Pero mas minabuti namin ni Gerald na maging mapagmatsyag. Siya na lang ang natulog at ako na ang nagbantay. Ngunit doon kami nagkamali dahil ako ang driver. Hindi ko namalayan na nakatulog ako na siyang hindi dapat nangyari. Hanggang sa niyugyog ako ni Gerald. Tinanong kung ano ang problema. Nawawala si Nelson pare. Saan na nagpunta? Sigaw ni Gerald.
Doon ako nataranta, pero pinakalma ako ni Gerald. Hindi daw kami pwedeng mataranta dahil baka pati kami ay madamay. Isinara namin ang pinto at pinagplanuhan kung ano ang gagawin. Nang maplano na ang lahat, lumabas kami at payo kong nagtatago habang sumisilip sa mga kubo at baka itinago na si Nelson. Hindi kasi nininiwala si Nelson sa mga aswang. Kapag nagkukwento ako, sasabihin niyang katang isip lamang daw. Hanggang sa huminto kami ni Gerald sa isang kubo kung saan may narinig kaming nag-uusap. Boses iyon ng matanda na kasama ni Bambo kanina. Anong gagawin natin dyan sa kasama nilang yan? Iaalay sa Diyos natin. Ano pa ba? Tumaas ang balahibo ko sa sinabi niyang iyon. Pasimple akong sumilip sa sewang at napatulala nang makita si Nelson na nakagapos at nakabusal ang bibig. Tahimik lamang si Gerald sa tabi ko para makiramdam kung may aswang na pupunta sa gawin namin. Hanggang sa marinig namin na kailangan ba daw nila kaming dalawa. Dahil doon, binulungan ko si Gerald na kailangan na naming bumalik sa kubo. Nagmadali kaming umalis ni Gerald doon para bumalik sa kubo. Pagkabalik namin, ilang sandali lang dumating na ang dalawang lalaki. Binuksan nila ang pinto. Kunwari ay tanong namin na nasaan ang aming kasama, kung nakita ba nila siya. Ngunit umiling sila. Sinabi pa na baka iniwan daw kami. May inalapag silang pagkain sa mesa at sinabing kainin namin yon. Hindi namin iyon ginalaw dahil tiyak na may nakahalo roon. Mabuti na lamang at lumabas kami ni Gerald dahil kung hindi nangyari, baka kaming tatlo ngayon ang bihag nila. Kainin nyo yan. Dapat pagbalik namin na iubos na yan. Nang makaalis sila, pasimple naming itinapon ang pagkain at nagplano pa kami. Kailangan naming mahanap si Bambo dahil siya lang ang makakatulong sa amin. Nag-suggest si Gerald na ako ang pupunta para hanapin si Bambo. Kailangan niyang maiwan para kung sakali man na dumating ang dalawa ay pwede siyang magdahilan kung nasaan man kami. Hanggang sa maalala ko yung mga pangontra sa aking sasakyan. Kukunin ko din ang mga pangontra sa sasakyan para may gamitin tayo. Kung sakali man na parasahan tayong kunin, kailangan meron ka din nun. Pumayag naman si Gerald. Nagmadali akong nagtungo sa aming sinasakyan ng patago. Nakita kong maayos na iyon pero hindi kami pwedeng umalis na hindi kasama si Nelson. Kailangan namin siyang iligtas. At nang makita ko ang mga pangontra, kinuha ko na iyon at bumalik na sa kubo. Ibinigay ko iyon kay Gerald at itinago niya sa ilalim ng upuan. Kumuha ako ng bawang at asin at inilagay sa bulsa. Inilagay ko sa loob ng aking damit ang buntot bagi. Para kung sakali man na may makita akong aswang na gusto akong saktan, may magagamit ako. Payoko ko sa mga lugar na pwedeng pagtaguan at patingin-tingin sa paligid dahil baka nasundan ako ng aswang. Hanggang sa matapat ako sa isang kubo, may narinig akong muungol. Sumilip ako at nakita si Bambo na nakatali na ang mga kamay at paa sa isang poste. Trinidor siya ng mga kasama niya. Pilit na tinatanggal ang pagkakatali ng kanyang mga kamay at paa. Nagpalingalinga ako at nang makitang walang tao, nagmamadali akong pumasok sa loob ng kubo. Nagulat si Bambo nang makita ako. Ngunit kaagad siyang natigilan at unti-unting nagkaroon ng sugat ang kanyang kamay. Naalala kong may bawang ang aking bulsa at buntot bagi. Itinabi ko muna iyon tsaka nilapitan si Bambo at kinalas ang tali sa kanyang kamay at paa, pati ang busal sa bibig. Anong nangyari, Manong? Bakit nakagapos ka? Tanong ko kay Bambo. Pinatulog ako at paggising ko, nakagapos na ako. Mukhang plinano nila ito.
Sinabi ko rin kay Manong Bambo na hawak nila si Nelson. Akmang lalabas na kami nang biglang may pumasok na lalaki. Ang isa sa mga nag-aayos ng aming sasakyan. Nang makita kami, akmang aalis na siya nang maunahan ito ni Bambo at pinatay kaagad. Sinabi ni Bambo na ang layunin lang nila dapat ay tulungan kami, hindi para ay alay at kainin. Kaya nagmandali na kaming lumabas. Naging distansya ako kay Bambo dahil sa mga hawak kong pangontra. Nagpunta kami sa kubo at nakita si Gerald na nakikipaglaban na. Kaagad akong rumisponde at pinaghampas sa likod ang dalawang aswang dahilan para manghina sila hanggang sa tuluyan silang umalis na. Akala ko hindi ka na darating. Mabuti na lang. May ibinigay kang pangontra. Baka napano na ako kung sakaling wala. Humingi ako ng pasyensya sa kanya at ikwento ang nangyari kay Bambo. Sinabi ni Bambo na kailangan naming magmadali at baka mahuli ang lahat. Gawing alay si Nelson. Nagmadali kaming nagtungo sa bahay kung saan namin nakita ang aming kaibigan. Ngunit nagtago kami nang ilabas si Nelson. Nakaramdam kami ng takot nang makita ang napakaraming aswang. Anong ginagawa nila, Manong? Tanong ko. Iniaalay nila ang inyong kaibigan sa Diyos namin. Kapag naiaalay na, kakatayin at pagsasaluhan. Napatingin ako kay Gerald. Sinabi niya na kailangan naming iligtas si Nelson. Hindi ka ba pwedeng umalis na hindi siya kasama? Tinanong ko si Bambo kung anong dapat naming gawin para iligtas si Nelson. Kailangan daw na hindi matapos ang ritual dahil mahirap na kung tsaka lang namin iligtas kapag tapos na ang ritual dahil baka maging aswang si Nelson. Ako ang bahalang mag-distract sa kanila. Kapag nakuha ko ang kanilang atensyon, kunin niyo na ang kaibigan niyo, sabi ni Bambo. Sinabi pa ni Bambo na susunugin niya ang mga kubo, lalo na ang kubo kung saan naroon ang mga armas nila. Pumayag kami. Umalis na si Bambo. Kami naman ni Gerald ay naging mapagmatsyag. Nang makita namin sa di kalayuan na nasusunog na ang kubo, naudlot ang ritual. Nagmamadaling umalis ang ilan sa mga aswang at nagtungo roon. Hanggang sa maging 2 kubo na ang nasusunog. Dahil doon, nawala ang atensyon nila kay Nelson. Iyon ang ginawa naming pagkakataon para mailigtas ang aming kaibigan. Dahan-dahan kaming lumapit kay Nelson. Nang makalapit, tinanggal namin ang lubid sa kanyang paa at kamay. Nang may aswang na lumapit, inilabas ko kaagad ang buntot pagi at inihampas sa kanyang dibdib. Dahilan para masugatan siya. Tinulungan ko si Gerald na alalayan si Nelson. Ngunit nagmamadali kami dahil may papalapit na mga aswang. Nagulat na lang kami ni Gerald nang bigla niya kaming itulak. Kinuha niya ang hawak kong buntot pagi. Umalis na kayo. Ako na ang bahala sa kanila. Kailangan ninyong maligtas. Hindi ako naging maingat kaya napunta tayo sa ganitong sitwasyon. Patawarin mo ko, JC. Dahil hindi ako naniniwala sa iyo. Umalis na kayo. Sigaw ni Nelson. Wala kaming nagawa ni Gerald, kundi ang tumakbo paalis sa lugar na iyon habang umiiyak. Napalingon ako at nakita si Nelson na sugatan na habang nakikipaglaban siya. Sinisisi ko ang aking sarili dahil hindi namin siya nailigtas. Masyado kasing marami ang aswang. Sabi ni Gerald, wala daw akong kasalanan. Ngunit napahinto kami ni Gerald nang may aswang na humarang sa aming dadaanan. Biglang sumulpot si Bambo sa aming harapan. Umalis na kayo. Ako nang bahala sa kanila. Huwag ninyong hahayaan na mawala ng saysay ang sakripisyo ng kaibigan ninyo. Sigaw ni Bambo. Kinalaban na ni Bambo ang kanyang mga kasamahan. Kami naman ay halos liparin na ang sasakyan. Nang makapasok,
Nagulat ako nang biglang sumampa sa harap ang isang aswang. Ngunit natumba ito at nakita si Bamboo na sugatan na. Pinausad ko na ang sasakyan paalis sa lugar na iyon. Habang umiiyak kami pareho ni Gerald. Nang makalayo kami sa lugar, nilingon namin ang lugar at nakita na unti-unti nang nasusunog ang mga kabahayan. Nang dahil kay Nelson, naligtas tayo. Isa siyang tunay na kaibigan. Wika ni Gerald. Umalis kami sa lugar na malungkot, pero bao namin ang pasasalamat para kay Nelson dahil isa siyang bayani. Way lami.